Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Madam Chantal, pinatay ang anak ni Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Pinuntahan ni Annalyn si Dax para kamustahin kung ano na ang lagay nito. Kinausap ni Annalyn si Dax. Kinausap niya ito na lumaban para kay Zoe at sa magiging anak nila dahil hindi na daw tumututol si Robert sa pagmamahalan nilang dalawa ni Zoe. Habang kinakausap ni Annalyn si Dax, biglang dumating si Zoe. Galit na galit ito kay Annalyn. Pinagbintangan ni Zoe si Annalyn na may gagawing masama kay Dax. Kaya daw ito bumisita kay Dax. Pero sinabi ni Annalyn na wala akong ginagawang masama. Gusto ko lang na bisitahin si Dax. Sinabi ni Zoe, anong bisitahin? Patayin ka mo. Gusto mong patayin si Dax dahil ayaw mo sa kanya para sa akin. Ayaw mong makasama ko siya. Tumanggi naman si Annalyn. Sinabi niya kay Zoe na hindi ako mamamatay tao, kaya wala akong masamang intensyon sa pagbisita kay Dax. Sarado ang utak ni Zoe. Hindi niya pinapakinggan ang kahit na anong paliwanag ni Annalyn. Dahil hanggang ngayon daw ay si Annalyn pa din ang sinisisi nito sa nangyari kay Dax. Kaya pinagtabuyan niya palabas si Annalyn. Wala namang nagawa si Annalyn kundi ang lumabas ng kwarto ni Dax. Samantala, naiwan ni Annalyn si Zoe sa loob ng kwarto ni Dax. Kinausap ni Zoe si Dax na lumaban siya para sa kanila ng magiging anak niya. Binalita din ni Zoe kay Dax ang napag-usapan nila ni Robert na papayagan na silang dalawa na magsama at magpapakalayo-layo. Maya-maya, biglang dumating si Harry. Kinamusta ni Harry si Zoe. Pinagsabihan niya ito na huwag masyadong magpa-stress at alagaan mo ang magiging anak mo. Dahil kung malalaman ni Dax na nagpapaka-stress ka ay malamang sa malamang ay hindi niya magugustuhan yon. Kaya naman natuwa si Zoe dahil dinamayan siya ni Harry. Maya-maya, habang nag-uusap silang dalawa, biglang nakita ni Harry si Dax na dumilat. Kaya sinabi niya ito kay Zoe. Zoe, si Dax dumilat. Nagulat at na-excite si Zoe. Kaya kinausap niya ito na lumaban ka pa. Kayang-kaya mo yan. Maya-maya, sa hindi inaasahan, biglang nag-flatline ang status ni Dax. Kaya nataranta itong si Zoe at pinump niya ito. Sinubukan niya itong i-revive. Tumawag na din siya ng iba pang mga doktor para matulungan siya. Nagsabi siya ng emergency habang pinipilit niya na ipump si Dax. Samantalang si Harry ay hindi niya din alam kung ano ang maitutulong niya kay Zoe. Dumating na ang iba pang mga nurse, kasama na din si Annalyn. Sinubukan ni Annalyn lahat ng makakaya niya para ipump si Dax. Habang sa gilid naman ay iyak ng iyak itong si Zoe na nagmamakaawa na sana maging okay pa si Dax at hindi ito mamatay. Maya-maya, dumating na din si Robert para alalayan ang anak niyang si Zoe. Dahil sa nakikita nitong pag-revive kay Dax, hindi na alam ni Zoe ang gagawin niya. Kaya sobrang iyak nitong si Zoe ay nag-pass out siya. Agad naman siyang dinala nila Nurse Evan sa kabilang room para i-check kung ano ang nangyari sa kanya. Sinamahan nga ito ni Robert. Alalang-alala si Robert sa nangyari kay Zoe dahil panigurado daw kapag nawala nga itong si Dax ay hindi mapipigilan ni Zoe ang emosyon niya. Samantala, pag-alis ni Robert sa meeting room ng Apex, biglang pasok naman si Daphne para bumulong kay Madam Chantal. Binulong niya dito na nagawa niya na ang inuutos nito sa kanya. Nalagyan ng gamot ang dextrose ni Dax para matuluyan na ito. Tuwang-tuwa naman si Madam Chantal dahil sa wakas nga ay nag-aagaw buhay na itong si Dax at anytime ay mawawala na ito sa mundo. Sa kabilang banda, ilang nurse at doktor na ang nagpalitan sa pag-revive kay Dax.
Pero sa kasamaang palad ay hindi na ito kinaya ni Dax. Kaya nalungkot si Annalyn sa nangyari kay Dax dahil malamang daw ay grabe ang magiging sakit nito sa puso ni Zoe kapag nalaman nito na patay na si Dax at wala nang magiging ama ang dinadala niya. Samantala, binantayan ni Annalyn at Robert si Zoe sa kwarto nito. Inantay nila na magising si Zoe. Pinag-uusapan ng dalawa kung paano nila sasabihin kay Zoe ang nangyari dito kay Dax at wala na ito. Maya-maya nagising na si Zoe mula sa pag-pass out niya sa sobrang pagka-stress. Kakaisip sa nangyari kay Dax nang makita niya ito na nire-revive na lang. Si Dax ang una nitong hinanap. Nag-aalburoto at gustong tumayo ni Zoe para puntahan si Dax. Pero tinapat na siya ni Robert na wala na si Dax dahil hindi na niya ito kinaya. Iyak nang iyak si Zoe. Hindi niya matanggap kung ano ang nangyari kay Dax. Maya-maya, biglang nagsalita si Annalyn. Nag-condolence siya kay Zoe. Kaya naman naalala ni Zoe na si Annalyn ang may kasalanan kung bakit nawalan ng ama ang magiging anak niya. Na si Annalyn ang may kasalanan dahil pinakialaman siya nito na makasama si Dax. Na kung hindi dahil sa pagsunod ni Annalyn sa bus terminal ay buhay pa sana si Dax. Kaya naman, minabuti ni Robert na paalisin muna si Annalyn sa kwarto nitong si Zoe dahil ramdam na ramdam ni Robert ang galit nitong si Zoe kay Annalyn dahil siya ang sinisisi nito sa lahat. Kaya bago pa may mangyaring masama kay Zoe at sa batang dinadala nito ay pinalabas na niya si Annalyn para mahimasmasan si Zoe. Pinilit ni Robert na pakalmahin ang anak niyang si Zoe dahil alam niyang labis itong nasaktan sa nangyari kay Dax dahil wala ng ama ang magiging anak nito. Kaya nasaktan siya para kay Zoe. Kaya ginagawa niya ang lahat para maramdaman ni Zoe na may karamay siya. Samantala, may hinandang plano si Madam Chantal. Pinabili niya ng pampalaglag ng bata ang alalay niyang si Daphne para ipainom ito kay Zoe. Una nga ay hindi sigurado si Daphne sa gustong mangyari ni Madam Chantal dahil bata na ang magiging involved dito. Pero pinanindigan ni Madam Chantal ang gagawin niya. Sinabi niya kay Daphne na dapat lang na mawala ang baby ni Zoe dahil anak yan ng kriminal. Kaya naman nang matimpla nga ni Daphne ang gatas na para kay Zoe, nilagyan na nila ito ng gamot na pampalaglag ng bata. Sa kanila ito dinala sa kwarto ni Zoe. Pinilit ni Madam Chantal na ipainom ito kay Zoe. Hindi alam ni Daphne kung ano ang magiging reaksyon niya nang makita na niyang iniinom na ni Zoe ang gatas na nilagyan nila ng pampalaglag. Hinantay niya kung ano ang magiging resulta nito kay Zoe. Samantala, nagpakita ulit si Doc Cifra sa Apex. Nagkaharap sila ni Robert. Nagmaang-maangan pa din si Doc Cifra sa bintang sa kanya ni Robert na hindi siya ang ama ng anak ni Zoe at nagpapanggap lang ito. Hindi alam ni Doc Cifra na kalat na sa buong Apex na si Dax ang totoong ama ng pinagbubuntis ni Zoe, kaya naman nasaktan siya ulit ni Robert. Sa kabilang banda, nakiramay si Madam Chantal kay Zoe sa nangyari dito kay Dax. Sinulsulan niya si Zoe na hindi mo kasalanan ang nangyari. Kasalanan ito ni Annalyn. Na-trigger naman ang galit nitong si Zoe, kaya sinugod niya si Annalyn. Tinanggi ni Annalyn lahat ng bintang sa kanya ni Zoe. Habang inaaway nga ni Zoe si Annalyn, biglang nanakit ang puso nito at may lumabas na maraming dugo. Nataranta si Zoe sa nangyari. Dinala agad ni Annalyn si Zoe sa kwarto para i-check kung ano ang nangyari sa baby ni Zoe. Malalaglag kaya ang anak ni Zoe? Si Annalyn na naman kaya ang sisisihin ni Zoe? Malalaman kaya nila na may napainom kay Zoe ng gamot pampalaglag para malaglag ito? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!